Ay nako, masamang balita to na si Idol Maine Mendoza po, ang kanyang asawa po. Nako po, nadawit po sa pagkabanggit po ni Diskaya, ni Kerly Diskaya. Ito po tatalakayin natin. Alam naman natin si Maine Mendoza, itiwala tayo ng sobra. Maski ako ay talagang naloko sa aldab talaga niya. Pinanood ko talaga niya, aldab na yan. At talagang si Maine Mendoza po talaga, mayaman na yan. Yumaman din yan po doon sa mga yung teleserye nila doon sa kay Alden Richard tuwing Isait Bulaga, 'di ba? Siyempre, malaki talent Pinon, doon halos talaga nakilala si Maine. Ngayon po, nabanggit ang kanyang asawa. No? Ayan po ang ilan sa mga lumabas pong balita. Pakinggan mo natin to si Kerly Diskaya na binanggit niya po na si Juan Carlo Ataide. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Okay. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Take note 25% to. Take note hindi natin sinabi sinisisi yung asawa ni Maine. Si Kerly Diskaya po ang nagsabi nito at hindi po galing sa atin. Intindihan niyo ba? Magkalinawan tayo At ito po si Diskaya, ang aking stand dito. Bilyonaryo po ito. Umaamin niya yon sa harapan ng sambayan ng Pilipino. Na sabi niya ni Senator Marcoleta, maaaring suspect din, pero hindi siya ganun ka-suspect kasi umaamin siya ngayon. Hindi lang para proteksyonan ang kanilang karapatan, ang kanilang pamilya, maging ang kanilang negosyo. Ibig sabihin, kung ano man sasabihin niya rito, ay narinig po ng buong Pilipinas. So, ibig sabihin, para sa aking opinyon, maari ang lahat ng sinasabi nito ay may katotohanan. Bakit anya? Walang dahilan para ito magbanggit. Ang binanggit niyang pangalan, baka back up pa siya ng mga CCTV o kaya mga papeles na katunayan tumanggap. Na hintayin natin sa mga susunod na kabata. Pero painggan nyo to, binanggit ang pangalan. Na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger. Cash. Na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Ataide of Quezon City. Kong ulit. Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Ataide of Quezon City. Yan po. Siya po nagsabi niyan. Nadadawit po ngayon ang pangalan ng asawa po ni Maine. Itago mo natin to. Ayan po. Papakita ko po sa inyo. Basahin po natin. Ito sinasabi ko sa inyo mga kamunti. Na yung nakaraan ang mga Diskaya tumahimik. Siguro, nalinawan sila na, teka, tayo sinusugod ng taong bayan. Samantalang, tayo ay ginagamit lang. Tayo pa inihingi. Parang ganun senaryo ko lang hiningian tayo ng mga porsyento ng mga congressman, pero tayo idinidiin ngayon. Lahat, binabato tayo ng putik, sinusugod tayo sa bahay. Ngayon, napilitan na ang Diskaya na isiwalat kahit kapalit neto ang kanilang buhay. Hindi naman kanilang buhay. I mean, yung seguridad ng kanilang buhay. Na humingi po siya ng proteksyon kay Marcoleta, pati po kay BBM. Dahil sa mga siniwalat niya po, ang babanggain niya po, puro malalaking tao. Lalo na po si Bonjing. Di ho ba? Ngayon, eto na po, lumabas na rin po itong balitang ito sa Showbiz Chika Dora Network. Basahin po natin Ako kasi hindi ako naniniwala magagawa to ng asawa ni Maine.
Pero, kung ito ang katotohanan, dapat tanggapin. Yun ang aking pananaw. Di ba? Wala tayong magagawa eh. Sabi niya eh, ang kamatayan hindi natin alam kung darating. Kung kailan darating. Pero ang kabiguan, hindi natin alam kung kailan tayo aatakihin. O ngayon, ito nga po, lumabas na po, yung asawa po ni Maine Mendoza. Ito po ang sabi ng mga post ng Showbiz Chika Dora Network. Hindi na nakapagtataka na panay travel sila ni Maine Mendoza. Nakakapaldo pala si Kong Arjo Atayde sa mga proyekto mula 10% hanggang 25% ayon kay Curly Discaya. Kaya daw itong patunay dahil sa record sila kung kailan pinadala at kailan natanggap ang kanilang porsyento. Ang masama nito, hindi naniniwala ang iba na sangkot itong si Atayde. Maski ako, hindi ako naniniwala eh. Pero nung nilabas ito, mukha yata mag-iiba ang desisyon ng mga hindi naniniwala. Pero ako sa ngayon, maghihintay pa ako ng investigasyon. O kasi, pero may hawak to 10%, 25%. Kung totoo man ito, napakalaki to, mga kababayan. Napakalaki nito. Kung halimbawa ang pinag-uusapan sa Quezon City, halimbawa, 1 billion. 1 billion. Ang 25% na 1 billion ilan? Kayo humusga. Ilan? 200 million yata eh. Kumpitin nyo sa 1,000 na lang. O 250 million maaari, di ba? What if pa kaya kung totoo ito? Kung si Discaya lang hinihingian ng mga to, maaari yung iba pang kontraktor hinihingian din ng 25%. Ano na lang ang mangyayari sa bansa natin kung totoo ang lahat ng ito? Kung lahat pala humihingi ng 25%, ano matitira sa proyekto? Kaya pala binabaha ang Pilipinas. Yung isa na contempt na, hindi man umamin, pero yung Okada naglabas ng kung ilan natatalo niya. Yung hotel ba yon? Okada yung sa casino? Naglabas na kung ilan ang napapatalo niya at yung ID niya na present ano doon. Tinatanggi niya. Mga kababayan, meaning na-contempt si Bugok. Ngayon po, ayun na, nakakulong. Ngayon po, itong issue na to, lumabas po to. Ayan o, Representative Arjo Atayde. Pinangalanan ni Curly Discaya na isa sa mga katanggap ng 10% hanggang 25% kickback sa mga proyektong ginawa nila. Alam mo kung totoo ito, iba pang kontraktor, hinihingian ng mga to. Halimbawa lang, hinihingian nila. 25% kay Discaya, 25% kay Wawaw, 25% sa ganito. Eh di 100% ang yaman nila. Tama? Eh kung hingiaw pala ng 25% yung 1 billion, 250 million. Sa 250 million, tiba-tiba ka na. Baka buong mundo nalibot mo na. Tama, mali. Hindi po ako may sabi niya na bibigay lang ako opinion kung sakaling sila. Basahin natin yung ibang comment. Baka sa totoo lang, di tayo dapat tumatol sa agad. Oh, yan na. Agad okay, mas malahimik at mag-pray para sa mga tao may kinalaman sa korupsyon na yan. B, matagal na ang out of country si Meng. Mayaman ang PAM niya dahil sa parent. Oh, hindi ako tutol kay Maine. Si Maine po mayaman na po. Hindi lang po dahil sa Itbulaga. Doon sa... Kaya ako kay Maine, mayaman talaga simula pa lang. Kung makapag-travel man si Maine, hindi dahil siguro kung sakali may kurakot, hindi. May pera talaga si Maine. Pero anak ka talagang hindi mahirap, talagang lalabas ang katotohanan talaga. Ito talaga ang katotohanan eh. Hindi ko siya sabing totoo ito Ang totoo, itong sinabi ni Curly Discaya na dawit pangalan ni Atayde. Di ba? O, mayaman ang ka ni Maine. Oo, may sariling business si Maine. O, pero masisira at madadawit talaga si Maine dito dahil sa asawa niya. O, wala tayong magagawa eh. Kung totoo man ito, dapat natin tanggapin. Ako, idol ko si Maine eh. Isa ako sa sumabaybay niyan. Doon. Pumunta pa ata ako sa Philippine Arena niyan eh. Makita ko lang eh. Kasi dalawa mapuntahan ko eh. Isang Philippine Arena sa si Maine Mendoza, makita ko lang. O ito, lumabas po. Wala pong kinilingan si Curly. Si Maine, di pa niya asawa yan. Travel na siya kasamang pamilya ni friends niya. Kaya huwag idamay sa korupsyon ng asawa. Ito ay si Anjo. Parang matino naman yung pala kurakot din. Wala tayong magagawa dyan, ma'am. Sir, taong bayan na po ang humahatol sa inyo. O, Arjo Atayde. Nalakip sa mga binulgar, sa mga Discaya, angot sa anomalya sa flood control projects. Oh.
Breaking news, ano? Aijo Atayde, Main Mendoza. Ayan, ang mga pinangalanan po, andito po siya. Oh. Wala po tayo magagawa. Yan po ang katotohanan eh. Pag kinontra po natin yan, di parang kasangkot din tayo. Kung sakali mapatunayan. Ha? Oh. Ito pa, Main Mendoza. Hindi nakaligtas sa pambabatiko sa mga netizen matapos madawit ang asawang si Aijo Atayde sa pinangalanan ng asawang Diskaya. Hindi sa gayet ng taong bayan eh. Sir, hindi na po talaga importante kung may madamay o hindi. Dahil po sa baha na to, maraming nadamay dahil sa isang kalokohan ng proyekto. Isipin nyo na lang yon. Kung isang tao na nadamay ngayon dahil sa asawa niya, imagine na lang, ilan na nadamay doon sa ginawa ng dahil niya sa asawa niya. Ito lang, hindi ko siya sabi sa Atayde talagang may kaso na. Kasi ang alam ko, nagpaliwanag si Atayde, wala naman siyang kinalaman yata eh. Pero kung sakali mapatunayan man, huwag po tayo maawa dahil nadamay ang asawa. Isipin na lang natin dahil sa ginawa ng asawa, nadamay ang lahat ng tao dahil sa baha. Kung totoo man yan ha. O yan po oh. Oh. Anong sabi ni Atayde? Basahin natin ang payag ni Atayde ha. Basahin po natin. Ano? Ito sabi niya po, I have never dealt with them. Hoy! Maingay! Oh. Itinanggi ni Quezon City 1st District Representative Aijo Atayde na tumanggap siya ng komisyon mula sa flood control projects ng mga kumpanya na mag-asawang Sara at Curly Diskaya. So, lumalabas dito sinungaling ang Curly Diskaya. Di ba? Hoy! Ang ingay ng aso ko lagi pag nagano ako, nagbablog ako. Ha? Kabilang si Atayde sa pinangalanan sa joint sworn statement ng mga Diskaya na tumanggap umano ng kickback mula sa government projects. Hindi po totoo, ayan o, hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will avail of all remedies under the law clear. My name is held accountable. Those who spread this falsehood sa adnya. Kayo po humusga mga kababayan. Hindi natin pwedeng husgahan pa nitong tao na to hanggat hindi siya napapatunayang guilty. Di ba? Ang sa atin lang, ito ang katotohanan na napasama siya kay Curly Diskaya. Ano po ang comment? Basahin po natin ang comment ng taong bayan. Oh, categorically deny ang puta, main. Good luck na lang sa'yo, hehehe. Oh. He's blushing pink. Oh. Like father, like son. Natin magagawa. Stoy! You return our tax money. Kurakot din pala to. Oh. Siyempre, aamin. We are not born yesterday. Ayos yan. Your use acting skill to get people sympathy. Meron ba umaamin na magna? How did they pay to politicos? Transfer cash to check is traceable. Alam mo, nakakapanglumo. Kung totoo man ito, napakawala lang niya ng mga to. Kung totoo man to ha, kasi lumalabas para sinungaling si Curly Diskaya. Di magdemanda sila kung sinungaling si Curly Diskaya. Kasi ang ista ng tao ngayon, hindi sinungaling si Curly. Nababasa ko Bakit? Si Curly po, may mga substandard siyang ginawa, hindi pa napapatunayan eh. Pati Ghost Project, may wawaw. Yung wawaw, di ba, tagilid lagi yung sagot. Hindi makasagot eh. Pinindot na yung microphone, alam niya naka-on, pipindutin na naman para umop. Para pag pinindot ng senador, may on-off niya. Dinidelay niya. Kuwari, ito yung microphone. May Ghost Project ka ba? Naka-on na, pipindutin niya. Hello. Parang nag-iisip, habang pinipindot niya, matagal, nag-iisip siya ng sasagot niya, kasi niya alam eh. Sir, paano ba to sir? Pero iniisip siya, bugok, hindi kami pinanganak kahapon. Oh. As expected, the best answer is denying. Dili kaya invoking rights against self-incrimination alas this. Oh. Buang Manjay. Oh. Oh, tiyo, best actor. Yan po. Yes, deny to death yan. For sure, aamin ba? Iyak na lang ang mga taong bayan. Sad. Walang aamin po. Napangalanan, sinong loko-lokong aamin doon? Pero, common sense na lang. Hindi ko siya sabi sila guilty, ha?
Common sense na lang. Nasa sa atin na lang kung maniniwala tayo kay Diskaya o hindi. Di ba? Basta, bibigyan ko kayo ng tip. Si Diskaya, bilyonaryo na. Lahat na nasa kanya na. Hindi niya na kailangan ng popularidad dahil kilala na siya. Hindi niya na kailangan para yumaman pa dahil sobrang yaman na niya. Kung may susuhol man sa kanya na 1 bilyon, baliwala sa kanya yon. Hindi niya tatanggapin yon. Tip ko lang sa inyo yon. Ha? Kaya kung magsalita man ito, kung may resibo, yari lahat. Wala tayong magagawa doon. Oo. Yari lahat. Lahat na nabanggit, mapapanagot. Ayun, maari di talaga sangkot yun. Iba, remember, pera-pera lang yan. Pera-pera, di yan tumatanggap si Diskaya. Siya pa nga nagbibigay ng porsyento eh. So, umaamin siya doon sa katiwalian, nakasangkot din siya. Doon sa bagay na yon, ha? Kasi kung ikaw tumatanggap ng porsyento, alam mo yung bagay na yon ay mali at galing sa gobyerno, edi ka isa kanila. Tama, mali. So, ibig sabihin, hindi pwede ma-absuelto rin si Diskaya dahil sa pag-amin niya sa pamimigay ng porsyento niya. Tama? Kasi, kinukonsinti niya. Correct? Kasi kung ikaw ay matapak at talagang sa bagay, sabi niya kasi natakot siya, baka alisin siya ng lisensya o ano man, di ba? Siguro kaya padulas na lang, kumbaga. Oh. Bayaran pa maturo ang iba. How many days na lumipas ang pag-aaral sa tinuturo ay maitin na tamang pinag-aralan yan. Makiramdam kayo at magmatsyag, wag mag-chismis lang. Hindi naman chismis to, ma'am eh. Binanggit ito. Hindi po ito haka-haka lang. Binanggit po pangalan niya kasi. Ngayon, ang sabi naman niya ni ito, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. So, haharap siya sa Senate. Patutunayan niya na hindi siya kasama. Ngayon, tatanungin siya. Wala pa napapatawag na congressman. Dapat si Toby Chango pinatawag na eh. For testigo. For revelation. May napatawag na ba? Dapat si Tamba pinatawag eh. Ipatawag po yung mga nabanggit. Nabanggit na eh. Di ba natin papatawag to? Kailan tayo kikilos kung aamin na yan? Hindi aamin yan eh. Pero obvious naman. Obvious naman. Yung isa, sisinungaling. Yung Mendoza, yung isa pa, Henry Alcantara. Oh, yung isa pa, sino ba? Yung kasama niya, susugal. Binibigyan daw siya ng pera para pansugal. Sino loko-loko magbibigay sa'yo ng pera pansugal mo? Gusto niya lang sabihin yun para makaligtas siya. Oh, hindi totoo ang mga akusasyon na to. Ayan oh, sabi niya oh. Oh, wala tayong magagawa mga kaibigan. Ito talaga ang nilalabas. Ito ang sinusuka po ni Curly Diskaya. Di ba? Kaya po tayo, sabi ko nga po sa inyo, ang magagawa natin, tumulong tayo sa mga senador. Kung may nalalaman sa atin, may mga bagay, taong bayan naman kasi hindi naman pwedeng sumali dyan eh. Matataas na politiko at matataas na taong pwedeng mabigay ng mga ebidensya sa laban sa kanila eh. Ang magiging tulong natin, suporta na lang tayo sa mga senador. Di ba? Huwag na tayo mambash, hindi ka tulad ng isang gurang dyan. Kapatid ng senador. Binabash si Senator Marcoleta. Ang tanda-tanda na. Gurang yun, gurang na. Kuya ng 2 senador. Doon, binabash si Senator Marcoleta. Pitatakpan daw mga Duterte. Tanda mo na. Tapang na itong mamang to. Tapang na ito eh. Matapang ka pala eh. Gurang. Di ba? Mamaya babalatan kita. Babalatan kita sa vlog ko. Oh, ito pa. Oh, laglagan na. Oh, RJ Atayde at iba pang opisyal idinawit ng mga Diskaya. Wala akong magagawa eh. Kung talaga nagbigay eh. Sino sabihin niya? Imagine. Hindi ko pinabibintangan si Atayde ah. Pero ang conclusion ko rito, deduction ko rito, bakit naman magbabanggit si Curly Diskaya out of nowhere ng pangalan niya, ng representative? Sino ka para banggitin? Hindi ka naman kilala eh. Manghuhula. So, anong palusot niya? Manghuhula si Diskaya? Kung talaga walang related, Yung isa, nagsoli ng pera. Wala pang 3 days mula ngayon, soli ng pera si Bugok.
pinapaamin nila, nagsoli ka ng pera, ayaw umamin. Hindi daw siya yon. May harap-harapan, si sinungaling. Pangalan ng driver, June. Bigla naging James. O, tignan natin. Pag may CCTV, nakita yung mukha ng driver mo, John, mananagot ka. Di ba? Walang umamin po eh. Walang umamin. May aamin ba dyan? Imposible. Oh. Oh, ito pa. Napangalanan siya, oh. Wala tayong magagawa, mga kababayan ko eh. Oh. Na-exciting part na tayo, sabi ni Senyora. Senyora, gandang gabi po. Grabe, laglagan na. Ilan sa mga binanggit na congressman. Ayan, oh. Arjo Atayde. Ayan, oh. Hindi ah? Patay. Yari. Oh. Ito lang po tayo. Susubaybay pa tayo. Marami pa tayong malaman. Salamat naman sa Panginoon Diyos. Nagkaroon ng kasangkapan sa pamamagitan ni Marcoleta. Malalaman mo talaga kasangkapan si Marcoleta. Bakit? Inuusig ng lahat. Pala joke. Okay lang yun. Kesa naman mag-joke yung panahon. Pag nag-joke yung panahon, hindi maganda. May namamatay. Diba? Si Marcoleta, joke lang kay Jinggoy. Pero, ako, naniniwala ako, ibinigay sa atin ng Panginoon sa gitna natin si Senator Rodante Marcoleta para masolusyonan ang hirap ng bawat Pilipino. Oo. Kung wala siya, wala neto. Yung mga technique niya, simple lang. Hindi niya ginigipit ang Diskaya. Binibigyan niya ng mga, oy, mabait siya, di ba, nakaraan? Sige, Diskaya, okay lang. Ngayon, umami na kasi nagigipit na si Diskaya. Pamilya niya na isasalang niya. Binabato siya sa bahay niya, araw-araw may nakapalibot doon. Siyempre napaparanoid siya eh. Baka isang araw, sniper na lang siya dyan. Diba? Baka isang araw, anong gawin sa kanya? Kaya ang gawin niya, bago pa mahuli ang lahat, aminin na niya. Kasi baka yung mga ibang bonjing, itumba siya. Hindi, diba? Real talk. Kaya siguro, na ako naniniwala ako. Doon sa point ni Diskaya, na mayaman na, hindi na kailangan suhulan. Bigyan ko kayo ng tip. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.